balot ng ginto, at nagkikislapang kristal ang buong Grand Ballroom. Ngunit para kay Wisteria Isabela, ang tunay na kayamanan ay ang nakatago sa loob ng balat na tubo na mahigpit niyang yakap. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak ng Casablanca na siya mismo ang nag-ayos ay pumuno sa paligid. Bawat talulot na nilagay niya sa mga florera ay sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang pagtitiis at pagmamahal para sa pamilyang itinuring niyang sarili. Namamanhid pa ang kanyang kanang pulso dahil sa pabalik-balik na rayuma, bunga ng 300 gabi ng pagpupuyat at pagguhit sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara. Ginawa niya ang lahat ng yon upang maibigay kay Rafael ang pinakamalaking proyekto na mag-aangat sa buong angkan ng De Vega sa rurok ng tagumpay. Kusang humiwalay si Isabela sa dagat ng mga kilalang tao at imbitadong politiko. Gusto niyang ibigay ang regalo sa asawa bago pa man magsimula ang formal na pagdiriwang. Ang makapal na alpombra sa hagdanan ang sumalo sa bigat ng kanyang mga hakbang habang nilalampasan niya ang ingay ng kasiyahan sa ibaba. Ang pasilyo patungo sa mga pribadong silid ay nababalot ng katahimikan. Ang malamig na bakal ng busol ng pinto ng VIP Room 4 ay tila yelong dumampi sa kanyang nanlalamig at pinagpapawisang palad. Isang mahinang tulak ang kanyang ginawa at umawang ang mabigat na pinto ng kahoy. Imbes na pumasok ng may malapad na ngiti, nanigas ang buong katawan ni Isabela sa awang na nagbukas ng katotohanan. Sa halip na makita ang asawang abala sa paghahanda para sa kanyang talumpati, ang nakita niya ay ang mga kamay ni Rafael na mahigpit na nakapulupot sa manipis na baywang ni Luciana. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood na pabango ni Rafael na palaging nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang dibdib ay nahaluan ng matapang at murang amoy ng sampagita at luya mula sa buhok ng kanyang sariling sekretarya. Don't worry about her, babe. After this party, she will sign all the transfer papers. Ang boses ni Rafael ay may dalang panlilibak na hindi pa kailanman naririnig ni Isabela. Akala niya anniversary gift ito, pero she's just a tool para makuha natin ang full control ng kumpanya at ang lahat ng designs niya. Hinaplos ni Luciana ang dibdib ng asawa ni Isabela. Ang mga kuko nito ay matatalim na parang patalim na handang pumatay. Make sure lang na walang maiiwan sa kanya, Rafael. Nakakasawa na ang pagmumukha ng asawa mong nagmamalinis. Ang mga salitang iyon ay tila kumukulong tingga na tuwirang ibinaon sa tiyan ni Isabela. Ang lamig ay gumapang mula sa kanyang mga sakong paakyat sa kanyang gulugod. Pinapatigas ang bawat kalamnan hanggang sa kanyang leeg. Hindi tumulo ang kanyang luha dahil ang labis na sakit ay tila nagpayelo sa anumang likido sa kanyang katawan. Ang tubo ng blueprint na naglalaman ng kanyang kaluluwa at kinabukasan, ang kanyang pinakadakilang patunay ng pag-ibig ay tila naging isang basurang walang halaga na nakadiin sa kanyang sumasakit na dibdib. Ganito na lang ba ang halaga niya? Isang kasangkapan? Isang mangmang na ginamit upang payamanin ang mga taong tinawag niyang pamilya? Ang matinding hiya ay tila kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pinandidirihan niya ang sariling katangahan na umasa sa isang pag-ibig na matagal na palang nabubulok sa ilalim ng mga matatamis na salita. Gusto niyang sumuka. Gusto niyang ilabas ang laso ng pagtataksil na patuloy na sumisira sa kanyang pag-iisip. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng makapal na pader. Bago pa man niya maiatras ang kanyang mga paa upang tumakas sa masikip at nakakasulasok na hangin ng pasilyo, isang anino ang mabilis na lumapit mula sa kanyang likuran. Isang nagmamadaling serbidor na may bitbit na tray ng mga baso ng alak ang huminto sa kanyang tabi. Ma'am Isabela, excuse me po. Hinahanap na po kayo ni Madam Esperanza sa ibaba para sa grand toast. Ang tinig ng serbidor ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, tumagos sa awang ng pinto tulad ng isang babala. Ang mga naglalandiang anino sa loob ng madilim na silid ay biglang natigilan. Ang mga kamay ni Rafael ay mabilis na bumitaw kay Luciana.
Ang mabibigat na hakbang ng sapatos ni Rafael ay nagsimulang maglakad palapit sa pinto. Bit-bit ang isang panganib na tuluyang wawasak sa natitirang piraso ng pagkatao ni Isabela. Bago pa man tuluyang bumukas ang pinto ng silid, mabilis na humakbang paatras si Isabela. Ginamit niya ang presensya ng naguguluhang serbidor upang maging tabing sa kanyang paglisan. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan habang pinipilit niyang ayusin ang tikas ng kanyang tindig. Tinago niya ang balat na tubo sa likod ng isang malaking florera malapit sa hagdanan. Ang regalong sana ay magdadala ng panibagong pag-asa ay iiwan na lamang niyang nakabaon sa dilim na tila isang patay na pangarap. Nang matapakan niya ang unang baitang ng malapad na hagdanan patungo sa Grand Ballroom, nagbago ang kanyang anyo. Isinuot niya ang pinakaperpektong maskara ng isang masayang may bahay. Ang liwanag mula sa higanteng aranya ay nagpakinang sa kanyang pulang bestida. Binabalot siya sa isang ilusyon ng kasakdalan. Sinalubong siya ng alon ng pagbati at palakpakan mula sa mga panauhin na pilit niyang tinugunan ng matamis na ngiti. Kahit pa ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nadudurog sa bawat pagbagsak ng kanyang takong sa makintab na sahig. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumulupot sa kanyang baywang. Si Rafael, ang lalaking kani-kanina lamang, ay kayakap ang ibang babae. Ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. Buong pagmamalaking ipinapakita siya sa buong mundo at sa mga nagkikislapang ilaw ng mga kamera. Happy 10th anniversary, my beautiful wife. Malambing na bulong ni Rafael, sapat lamang upang marinig ng mga malalapit na mamamahayag na sabik sa kanilang perpektong kwento ng pag-ibig. Yumuko ang lalaki at dumampi ang mga labi nito sa kanyang noo. Sa mismong sandaling iyon, isang matinding pag-ikot ng sikmura ang naramdaman ni Isabela. Ang hangin sa paligid ng kanyang asawa ay nagdadala ng pamilyar na halimuyak ng sandalwood. Ngunit ngayon ay nilapastangan na ng matapang na amoy ng sampagwita at luya. Ang mismong amoy na nanunuot sa buhok at balat ni Luciana. Gustong itulak ni Isabela ang lalaki. Gusto niyang kuskusin ang kanyang noo hanggang sa mamula ito upang alisin ang dumi ng pagtataksil. Subalit pinanatili niya ang pagkakurba ng kanyang mga labi. Nilamon niya ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Matapos ang maikling talumpati ng pasasalamat sa entablado, hinila siya nang mariin ni Doña Esperanza patungo sa isang sulok na hindi naabot ng mga mapanuring mata. Ang higpit ng hawak ng matanda sa kanyang braso ay nag-iwan ng hapdi na tumagos hanggang sa kanyang buto, tila nagpapaalala kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa kanya. Make sure you keep smiling, Isabela. Madiin ngunit mahinahong wika ng kanyang biyenan habang inaayos ang kwelyo ng bestida niya. Huwag mong kalilimutan na bago ka naging De Vega, isa ka lamang hamak na arkitekto na walang pangalan. Utang mo sa pamilyang ito ang lahat ng karangyaan mo ngayon. Kaya umayos ka at gampanan mo ang trabaho mo bilang asawa. Ang dangal natin ang nakataya rito. Niyuko ni Isabela ang kanyang ulo at tahimik na tinanggap ang pangiinsulto. Ang utang na loob na ito ang naging makapal na tanikala na pumigil sa kanyang lumipad ng sarili. Nang iangat niya ang kanyang paningin patungo sa dagat ng mga empleyado sa ibaba ng bulwagan, nahagip ng kanyang mga mata si Luciana. Ang sekretarya ay nakatayo sa gilid, may hawak na baso ng mamahaling alak at nakatingin sa kanya ng may malamig at mapang-asar na tingin. Ang tingin ng isang magnanakaw na tahimik na nagdiriwang dahil alam nitong nasa kanyang mga palad na ang susi ng kaharian. Lumipas ang mga oras na tila walang katapusang parusa. Nang makauwi sila sa kanilang tahimik na mansyon sa kalagitnaan ng gabi, ang bawat bigat ng katotohanan ay lalong dumagan sa mga balikat ni Isabela. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang malapad na kama, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin na tila ba nakatingin siya sa isang estranghero. Pumasok si Rafael mula sa banyo, nagdadala ng amoy ng sabon na pilit nililinis ang kanyang mga kasalanan.
Inilapag nito sa maliit na mesa sa kanyang harapan ang isang makapal na patong ng mga dokumento na may nakadikit na mga asul na pananda sa bawat pahina. Babe, pakipirmahan naman ng mga ito. Kaswal na utos ni Rafael habang pinupunasan ng basa nitong buhok ng tuwalya. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Routine tax procedures lang para sa mga bagong properties natin. Alam mo naman, kailangan ng signature ng asawa para mas mabilis ang proseso sa accounting. Tinitigan ni Isabela ang mga papel na tila mga patalim na naghihintay na humiwa sa kanyang natitirang dangal. Ang mga dokumentong ito ang tinutukoy nila sa madilim na silid kanina. Ang tanong na paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang isipan ngayon ay kung anong klaseng kamatayan ang nakasulat sa mga pahinang yon na pilit ipinapasubo sa kanya ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Sa ilalim ng nakalululang liwanag ng mga kristal na aranya, naglakad si Isabela pababa ng hagdanan nang may tindig na tila hindi kababakasang kani-kanina lamang ay gumuho ang kanyang buong mundo. Ang bawat paglapat ng kanyang suot na takong sa makapal na pulang alpombra ay tila pag-apak sa mga pira-pirasong bubog ng kanyang sariling puso. Ngunit pinanatili niyang diretso ang kanyang tingin. Ang balat na tubo na naglalaman ng kanyang pangarap at pagpupuyat ay iniwan na niya sa isang madilim na sulok ng pasilyo. Itinatago mula sa paningin ng mga taong walang ibang ginawa kundi gamitin siya. Sinalubong siya ng mga bulong ng paghanga at mga ngiting plastik mula sa mga panauhing kabilang sa alta sosyedad. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Rafael na tila nagniningning sa kanyang mamahaling Amerikana. Nang makita siya nito, mabilis na lumapit ang asawa at ipinulupot ang kamay sa kanyang baywang. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init at seguridad, ngayon ay tila kagat ng isang makamandag na ahas. "There you are, my love. Kanina pa tayo hinahanap ng press," bulong ni Rafael habang iginigiya siya sa gitna ng bulwagan. Yumuko si Rafael at mabilis na idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Isabela. Sa sandaling iyon, ang sikmura ni Isabela ay bumaligtad. Sa kabila ng bango ng mamahaling alak at mga bulaklak sa paligid, ang ilong niya ay tila naging sensitibo sa halimuyak na dala ng kanyang asawa. Ang amoy ng sandalwood na paborito nito na ngayon ay nabahiran na ng amoy ng luya at murang bulaklak na kani-kanina lamang ay nalanghap niya sa loob ng VIP room mula kay Luciana. Ang hapdi ng katotohanan ay tila isang sampal na hindi natatapos, ngunit pinilit niyang huwag manginig. Hindi pa lumilipas ang ilang minuto nang maramdaman niya ang malamig na presensya ni Doña Esperanza sa kanyang likuran. Hinawakan ng matanda ang kanyang siko nang may diin na nagpapahiwatig ng babala. Ang mga mata ng kanyang biyanan ay tila dalawang matalas na balaraw na sumusuri sa bawat galaw niya. "Isabela, ayusin mo ang mukha mo. You look pale," madiing sabi ng matanda sa kanyang tabi habang patuloy na bumabati sa mga dumadaang kakilala. "Huwag mong kakalimutan na ang pangalang De Vega ang nagbigay sa iyo ng lahat ng ito. Your talent means nothing without our family's influence. Isang arkitektong galing sa putikan, nakuha mo lang ang respeto ng mga tao dahil sa anak ko. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakahiya namin. Do you understand?" Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na tanikala na muling ibinalot sa kanyang leeg. Ang bawat salita ni Doña Esperanza ay tila pagpapaalala na siya ay isang bilanggo sa gintong long na ito. Tumango lamang si Isabela. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na tila nilamon ng alikabok. Nang matapos ang gabi at makabalik sila sa kanilang mansyon, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng handaan. Pagpasok sa kanilang silid, hindi man lang siya tiningnan ni Rafael habang hinuhubad nito ang kanyang Amerikana. Inilapag ng lalaki ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanilang kama. Ang puting papel ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng silid, naghihintay na dungisan ng kanyang tinta. "Babe,
I need you to sign this folder later before you sleep, sabi ni Rafael habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Ang boses ay puno ng huwad na paglalambing. It's just some minor paperwork for the new project. Standard procedure lang ito para mapabilis ang release ng budget sa bank. I already checked everything. You just need to put your signature on the marked pages. Lumapit si Isabela sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang tinititigan ang mga linyang paglalagyan ng kanyang pangalan. Alam niya, sa likod ng mga teknikal na salita, sa loob ng folder na yon, naroon ang plano upang tuluyan siyang burahin sa sarili niyang obra. Ang bawat pahina ay tila isang hukay na dahan-dahang inihahanda para sa kanyang kinabukasan. Tumingin siya kay Rafael na ngayon ay nakatalikod na at abala sa kanyang cellphone, marahil ay kachat. Ang babaeng kanina lang ay kayakap nito. Ang tanong na dahan-dahang gumagapang sa isipan ni Isabela ay hindi na kung bakit siya pinagtaksilan, kundi kung hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo bago niya tuluyang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon ng kanyang buhay? Isang pirma para sa sarili niyang pagkawasak? Ang gabi ay tila naging isang malawak na dagat ng itim na tinta na dahan-dahang lumalamon sa katinuan ni Isabela. Hawak niya ang gintong pluma, ang dulo nito ay nakatutok sa linyang naghihintay ng kanyang pirma. Ngunit ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw ng babala. Isang pakiusap na huwag isuko ang huling tanggulan ng kanyang pagkatao. I'm just really tired, Rafael. My wrist is acting up again. Baka pumangit lang ang signature ko. Mahinang sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay pilit na pinatitigas upang hindi mabasag. Tumingin si Rafael. Ang mga mata nito ay may halong inis na mabilis ding napalitan ng huwad na pag-aalala. Of course, babe. I forgot about your wrist. Sige, rest now. We can do this tomorrow morning, okay? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nang marinig ni Isabela ang malalim na paghinga ng asawa, natanda ng mahimbing nitong pagtulog. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang mga talampakan habang tinatahak niya ang daan patungo sa banyo. Isinara niya ang pinto nang walang nililikhang anumang ingay. Sa ilalim ng malupit na liwanag ng puting ilaw, inilabas niya ang kanyang cellphone. Ang bawat pahina ng dokumentong iniwan ni Rafael ay isa-isa niyang kinuna ng larawan. Ang tunay na layunin ng asawa ay dahan-dahang nahubaran sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga ari-arian na pinaghirapan niya ay ililipat sa isang kumpanyang ang pangalan ay hindi pamilyar. Isang kumpanyang pagmamay-ari ni Luciana. Kinaumagahan, ang amoy ng sariwang kape ay hindi nagdala ng kaginhawaan. Sa halip, ang pagsulpot ni Luciana sa kanilang pintuan na may dalang mga asul na folder ang nagpataas ng presyon sa dibdib ni Isabela. Nakasuot ang sekretarya ng isang hapit na bestida. Ang bawat galaw nito ay tila isang sadyang pang-uuyam sa katahimikan ng tahanan. Good morning, Madam Isabela. I hope I'm not intruding. Nakangiting wika ni Luciana. Ang kanyang mga mata ay mapanuring naglilibot sa sala na parang sinusukat na nito. Ang bawat sulok na balang araw ay aangkinin niya. Sir Rafael asked me to pick up the signed documents. Importante raw po kasi para sa meeting later. Umupo si Luciana sa sofa na parang siya ang may-ari ng bahay. Kinuha nito ang isang tasa ng kape at humigop ng dahan-dahan. Ang ganda talaga ng bahay niyo, madam. It feels so traditional. Parang mga antigong gamit, matatag tingnan pero sa totoo lang, madaling mabasag kapag hindi na marunong mag-alaga ang may-ari. Naramdaman ni Isabela ang dugong nananalaytay sa kanyang mga pisngi. Ang parinig ni Luciana ay tila mga karayom na itinusok sa kanyang balat. Alam ng babaeng ito. Alam niya ang lahat ng kasinungalingan ni Rafael at nakikilahok siya sa bawat yugto ng panloloko. The house is fine, Luciana. Matatag ang pundasyon nito dahil ako mismo ang nagdisenyo.
Malamig na tugon ni Isabela. May mga bagay lang talagang akala mo ay madaling palitan. Pero kapag nawala, guguho ang buong istruktura. I hope you understand how engineering works. Isang maikling katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang punong-puno ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. Ngumiti lang si Luciana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, bago tumayo at kunin ang folder na wala pa ring pirma. Nang makaalis ang babae, mabilis na pumasok si Isabela sa kanyang opisina at nirepaso ang mga larawang kinuha niya kagabi. Gamit ang kanyang kaalaman sa pananalapi ng kumpanya, pinalaki niya ang isang bahagi ng kontrata. Ang kanyang hininga ay tila tumigil, hindi lamang paglilipat ng ari-arian ng layunin nila. Ang lahat ng mga utang at pananagutan ng kumpanya sa mga nakaraang taon ay nakapangalan lahat sa kanya. Kapag pumirma siya, hindi lang siya mawawalan ng yaman. Siya ay magiging isang kriminal sa mata ng batas, habang si Rafael at Luciana ay maglalakad palayo nang may malinis na kamay at punong-puno na bulsa. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib na naging dahilan upang mahirapan siyang huminga. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na bumuo ng mga pangarap para sa pamilyang De Vega. Ang mga kamay na ngayon ay inihahanda para sa mga posas na hindi niya deserve. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang taong matagal na niyang iniiwasan dahil sa takot na malaman ang katotohanan. Ngunit ngayon, sa gilid ng bangin, wala na siyang ibang mapagpipilian. Ang silid-aklatan ni Rafael ay tila isang kuwebang puno ng mga lihim na babalutan ng amoy ng mamahaling balat ng libro at ang lamig na nagmumula sa aircon na tila humihigop sa init ng buhay. Sa bawat hakbang ni Isabela sa loob ng silid na yon, naramdaman niya ang bigat ng pagiging isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Alam niyang wala si Rafael. Umalis ito kasama si Luciana para sa isang emergency meeting na alam na niya kung saan hahantong. Nilapitan ni Isabela ang mesa na gawa sa madilim na kahoy ng mahogany. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay dumampi sa ibabaw ng keyboard ng computer ni Rafael. Hindi naging mahirap hulaan ang password. Ito ang petsa ng kaarawan ni Doña Esperanza. Isang paalala na sa buhay ni Rafael, ang katapatan sa kanyang ina ang palaging nangunguna. Nang bumukas ang monitor, ang liwanag nito ay tila sumugat sa mga mata ni Isabela. Mabilis niyang hinanap ang folder ng proyektong Isola de Vega, ang pinakamalaking eco-urban development na magbabago sa mukha ng real estate sa bansa. Ito ang kanyang obra maestra. Ito ang proyektong kinuha ang bawat oras ng kanyang pahinga, ang bawat patak ng kanyang pawis, at ang bawat piraso ng kanyang imahinasyon. Ang kanyang hininga ay naging mababaw nang buksan niya ang pinakahuling bersyon ng blueprints. Ang bawat guhit, bawat kurbada ng gusali, at ang bawat teknikal na detalye ay kabisado niya. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin sa ibabang bahagi ng digital na dokumento, ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Sa puwang na dapat ay nakasulat ang kanyang pangalan bilang arkitekto. Isang malinaw at makapal na letra ang nakaukit. Head Architect, Rafael de Vega. Isang matinding hapdi ang gumapang sa kanyang dibdib, mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyong peso ay hindi lamang ninakaw sa kanya. Ang kanyang mismong pagkakakilanlan ay tuluyan ng binura. Ang bawat puyat niya, ang mga gabing lumuluha siya sa pagod, habang hawak ang lapis, lahat ng yon ay naging sandata ni Rafael upang magmukhang henyo sa mata ng mundo. You really think you can just erase me, Rafael? Bulong ni Isabela sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang kaluluwang naliligaw sa dilim. Hinaplos niya ang screen ng monitor. Ang lamig ng salamin ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Naalala niya ang mga salita ni Doña Esperanza na siya ay isang arkitektong galing sa putikan
na binigyan lang ng pagkakataong sumikat. Ngayon, malinaw na sa kanya na ang pagkakataong iyon ay isa lamang magandang terminolohiya para sa pangaalipin. Ginawa siyang isang multong manunulat ng sarili niyang buhay, isang anino na nagtatrabaho sa ilalim ng liwanag ng ibang tao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi na ito ang oras para sa yak na walang saysay. Ang pagkaawa sa sarili ay pinalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Kung ang bawat guhit sa proyektong ito ay pag-aari niya, sisiguraduhin niyang bawat piraso nito ay magiging mitya rin ng pagsabog ng imperyong itinayo ni Rafael sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. Dahan-dahan niyang isinara ang mga file at pinatay ang monitor. Ang silid ay muling nabalot ng kadiliman, ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na nakatatakot para sa kanya. Ito na ang kanyang magiging katuwang. Paalis na sana siya nang marinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng mansyon. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay nagpahiwatig ng pagdating ng kanyang asawa. Sinundan ito ng marahang pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba at ang boses ni Rafael na tila masayang nakikipag-usap sa kung sino sa telepono. Ang pag-ikot ng busol ng pinto ng silid-aklatan ay naging hudyat ng isang panganib. Walang oras para lumabas. Ang tanging nagawa ni Isabela ay ang sumandal sa madilim na sulok sa likod ng malaking cabinet ng mga libro. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng mabilis na ritmo sa kanyang kaba. Pumasok si Rafael, dala ang amoy ng alak at ang matagumpay na aura ng isang mandirigma. Hindi niya binuksan ang pangunahing ilaw. Sa halip ay ang maliit na table lamp lamang ang kanyang pinagana. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Isabela ang anino ng kanyang asawa na lumalaki sa pader. Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone at muling may tinawagan. "Yes, ma'am. Everything is set," sabi ni Rafael. Ang tono ay puno ng kumpiyansa. Isabela is still clueless. "Tomorrow, the board will approve the final plan under my name. After that, we can move forward with the divorce papers." Wala siyang makukuha, kahit isang sentimo ng komisyon. She's just a lucky wife who happened to be useful for a while. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang 10 taong pagsasama. Ang lamig na nararamdaman ni Isabela kanina ay naging isang nagbabagang apoy sa kanyang kalooban. Ngunit sa kabila ng galit, nananatili siyang tahimik, pigil ang bawat hininga, habang pinagmamasdan ang lalaking akala niya ay kanyang katuwang sa buhay, na ngayon ay nagluluto na ng kanyang huling hantungan. Nang matiyak ni Isabela na tuluyan nang lumabas si Rafael ng silid-aklatan upang sagutin ang isa pang tawag sa pasilyo, dahan-dahan siyang kumawala mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hibla ng kanyang damit ay tila nakikiramay sa kanyang panginginig. Mabilis siyang lumabas ng mansyon, bit-bit ang bigat ng katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang kanyang mga paa ay kusang naglakad patungo sa garahe at sa loob ng ilang minuto, ang mga ilaw ng kalsada ay naging malabong guhit sa kanyang paningin habang tinatahak niya ang daan patungo sa isang lugar na hindi kailanman pupuntahan ng mga De Vega. Ang tagpuan ay isang maliit at lumang kainan sa gilid ng isang abalang kalsada sa Quezon City. Dito, ang hangin ay hindi amoy mamahaling pabango, kundi amoy ng sunog na kape, usok ng mga sasakyan, at ang halumigmig ng papalapit na ulan. Ang malagkit na sahig at ang ingay ng mga ordinaryong taong nag-uusap ay tila nagsilbing proteksyon para kay Isabela. Sa isang sulok, nakaupo ang isang lalaking may suot na salamin. Ang kanyang mukha ay seryoso habang binabasa ang ilang mga papeles sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw. "Attorney Salazar," mahinang tawag ni Isabela. Iniangat ni Joaquin Salazar ang kanyang paningin. Walang bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pag-unawa.
Iminuwestra niya ang bakanting upuan sa kanyang harapan. Ang upuang kahoy ay lumikha ng isang mahabang kiskis sa semento nang hilahin ito ni Isabela. Mabuti at nakarating ka, Isabela. I thought you'd never call. Sabi ni Joaquin, ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. I had no choice. They are planning to take everything, Joaquin, my projects, my money, and even my freedom. Sagot ni Isabela, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. The documents Rafael wants me to sign. They are a death sentence. Kumuha si Joaquin ng isang baso ng tubig na may namumuong hamog sa gilid nito at itinulak ito patungo kay Isabela. Tinitigan ni Isabela ang kanyang refleksyon sa baso. Malabo, baluktot, at tila isang taong hindi na niya kilala. Ang arkitektong dati ay puno ng pangarap, ay naging isang anino na lamang ng pagtataksil. Nirepaso ko ang mga file na ipinadala mo kanina sa email, panimula ni Joaquin. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na tubig na gumigising sa diwa ni Isabela. It's a classic trap. Binubura nila ang bakas mo sa kumpanya habang inililipat ang lahat ng liability sa pangalan mo. If you sign those papers, you will be the face of their debt. Sila naman, tatakas na dala ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumingin ng diretso si Joaquin sa mga mata ni Isabela. Isang tinging tila sinusukat ang lalim ng kanyang determinasyon. Now, I have to ask you this, Isabela. At kailangan ko ng tapat na sagot. Do you want your life back? Do you want to save your wealth? Or do you want to see them burn to the ground? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho. Naiwan lamang ang tibok ng puso ni Isabela na tila isang mabilis na yabag sa gitna ng kagubatan. Naramdaman niya ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ngunit kasabay nito ay ang pagsilang ng isang bagong klaseng lakas. Isang lakas na hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa galit na may katuwiran. I want them to lose everything, Joaquin. Ang dangal na ipinagmamalaki nila, ang perang ninakaw nila. Gusto kong makita silang gumuho sa harap ng mundong pilit nilang niloloko. Ang boses ni Isabela ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matalim, at puno ng paninindigan. Tumango si Joaquin, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Then we have a lot of work to do. Pero kailangan mong bumalik doon. You have to play the part of the perfect submissive wife. Kailangan nating hintayin na sila mismo ang humukay ng sarili nilang libingan. Kinuha ni Isabela ang baso ng tubig at uminom ng dahan-dahan. Ang lamig nito ay humaplos sa kanyang tuyong lalamunan. Tila nagbibigay ng hudyat na ang kanyang muling pagsilang ay nagsisimula na. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay panandalian lamang. Ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay biglang umilaw. Nagbibigay ng paulit-ulit na babala sa madilim na sulok ng kainan. Ang pangalang lumitaw sa screen ay nagpabilis muli sa daloy ng kanyang dugo. Doña Esperanza, bulong ni Isabela. Sa loob ng 3 segundo, naramdaman ni Isabela ang pagbabalik ng bigat sa kanyang dibdib. Sinagot niya ang tawag at ang boses ng kanyang biyenan ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng gabi. Where are you, Isabela? Umuwi ka na ngayon din. I found a receipt of a safety deposit box in your bag. Huwag mong sabihing may itinatago ka sa amin? Ang tanong ng matanda ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara. Napatingin si Isabela kay Joaquin na tila binabasa ang panganib sa kanyang mga mata. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos at ang bawat hakbang pabalik sa mansyon ng mga De Vega ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan pabalik sa mansyon ay tila paghigpit ng lubid sa leeg ni Isabela. Pagpasok niya sa malawak na sala, ang lamig ng marmol na sahig ay tila mas lalong tumindi, nanunuot sa kanyang mga buto. Nakatayo sa gitna ng silid si Doña Esperanza, ang kanyang anyo ay matikas at puno ng kapangyarihan habang hawak ang isang maliit na piraso ng papel na tila ba ito ay isang hatol ng kamatayan. Sa loob ng 10 taon, Isabela, tinanggap ka namin sa pamilyang ito
Kahit wala kang pangalan, simula ng matanda, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Tapos ngayon, malalaman ko na meron kang itinatagong bank receipt para sa isang safety deposit box. Ano ito, Isabella? Are you planning to steal from my son? Huminga ng malalim si Isabella. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. It's a surprise, Mom. Para sana sa anniversary namin ni Rafael, I was planning to give him a watch. Something he's been eyeing for a long time. Itinatago ko lang doon para hindi niya makita rito sa bahay. Tinitigan siya ng matanda. Sinusuri ang bawat galaw ng kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahang binitawan ni Doña Esperanza ang papel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Mabuti naman kung ganoon. Make sure it's worth it. You know how much this family values loyalty and gratitude. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa amin. Ang hapunan ng gabing iyon ay naging isang pagsasanay sa pagtitiis. Ang mesa ay puno ng mga mamahaling putahe, mga karneng tila tinitis-tis ang taba at mga sarsang naglalabas ng matapang na amoy ng alak at pampalasa. Ngunit para kay Isabella, ang bawat subo ay tila buhangin. Inasikaso siya ni Rafael, nilalagyan ng kanyang plato ng pinakamagagandang bahagi ng pagkain. Ang kanyang mga galaw ay puno ng huwad na pagkalinga na tila isang dula-dulaan sa harap ng kanyang ina. Kain ka ng marami, babe. You've been working so hard for Isola de Vega, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng apdo para kay Isabella. Sa ilalim ng mesa, nakita ni Isabella ang bahagyang pag-ilaw ng screen ng cellphone ni Rafael na nakapatong sa kanyang hita. Kahit hindi niya mabasa ang mensahe, alam niya kung kanino galing iyon. Ang bawat pagngiti ni Rafael sa kanya ay sinasabayan ng mabilis na pagtipa nito sa cellphone sa ilalim ng lamesa. Ang dumi ng pagtataksil ay tila humalo sa masarap na pagkain sa kanyang bibig. Dahilan upang ang bawat paglunok ay maging isang pakikibaka laban sa sariling sikmura. Nang matapos ang gabi, nagkunwari si Isabella na natutulog na. Hinintay niyang marinig ang mahimbing na paghinga ni Rafael bago siya dahan-dahang bumangon at lumabas sa balkonahe ng kanilang silid. Ang hangin sa labas ay tuyo at malamig, nagdadala ng amoy ng mga halamang gabi. Mula sa kanyang kinaroroonan sa ikalawang palapag, napatingin si Isabella sa madilim na bahagi ng hardin, malapit sa malalaking puno ng acacia. Isang liwanag mula sa maliit na table lamp sa gazebo ang nagpakita ng dalawang anino. Ang isa ay ang matikas na anyo ni Doña Esperanza at ang isa naman ay isang babaeng pamilyar ang tindig, si Luciana. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng mahinang bulungan na tila isang huni ng mga insekto. Nakita ni Isabella ang pag-abot ni Doña Esperanza ng isang makapal na sobreng kulay kape kay Luciana. Ang bigat ng sobre ay halata sa paraan ng pagtanggap ng sekretarya. Nagkaroon ng maikling pagtango sa pagitan ng dalawa bago mabilis na lumisan si Luciana patungo sa likurang gate ng mansyon. Naramdaman ni Isabella ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Hindi lamang si Rafael ang kaaway niya. Ang buong pamilyang ito, kasama ang babaeng itinuring niyang ina, ay magkakasabwat sa pagbuwag ng kanyang buhay. Ang sobreng iyon ay hindi lamang pera. Ito ay ang bayad sa kanyang pagkawasak. Sa gitna ng kadiliman ng balkonahe, ang mga luha ni Isabella ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang siya ay pinapalibutan ng mga lobong nagbibihis tupa. Ang tanong na lamang ay kung sino sa kanila ang unang lalapa sa kanyang natitirang hininga. Ang umaga ay sumapit na may dalang kakaibang lamig, isang uri ng katahimikan na hindi nagbibigay ng kapayapaan kundi ng isang babala. Sa harap ng salamin, pinagmasdan ni Isabella ang kanyang sariling mukha.
Wala na ang pamamaga ng mga mata, wala na ang bakas ng mga luhang pumatak kagabi. Ang kanyang balat ay tila naging pader ng marmol, makinis, maputi, at walang emosyong mababasa. Ang bawat paghaplos niya ng kolorete sa kanyang mga pisngi ay tila paghahanda ng isang sundalo para sa huling digmaan. Lumabas siya ng silid at tinungo ang laundry room kung saan nakasampay ang mga bagong lundag na Amerikana ni Rafael. Ang amoy ng mainit na plansa at ang singaw na nagmumula sa tela ay pumuno sa maliit na silid. Kinuha ni Isabela ang paboritong asul na vest ni Rafael, ang vest na isusuot nito sa mahalagang pulong kasama ang mga board members. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na humahawak sa isang maliit at halos hindi makitang kagamitan. Isang kamera na kasing liit lamang ng butones. Sa bawat pagbaon ng karayom sa makapal na tela ng balikat ng vest, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang uri ng kasiyahan. Ang bawat tahi ay hindi natanda ng pag-aaruga, kundi isang tahimik na paggawa ng bitag. Ang sinulid ay tila naging isang mahabang galamay na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng kanyang asawa. "I'm just making sure everything is perfect for you, Rafael," bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang matapos ang kanyang gawain, dinala niya ang vest sa kanilang silid. Nadatnan niya si Rafael na abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Lumapit si Isabela nang may dahan-dahang hakbang. Ang kanyang mga galaw ay tila isang sayaw ng isang mapanirang anino. "Babe, let me help you with that. I want you to look your best today." Malambing na wika ni Isabela. Isinuot niya ang vest kay Rafael at maingat na isinara ang mga butones. Naramdaman niya ang init ng katawan ng asawa, ang tibok ng puso nito na tila kampante at puno ng kumpiyansa. Amoy na amoy niya ang pabango nito, ang sandalwood na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay na pilit itinatago sa ilalim ng mga bulaklak. Hinaplos ni Isabela ang dibdib ni Rafael. Ang kanyang palad ay naramdaman ang munting kamera na nakatago sa ilalim ng tela. "You're so supportive lately, Isabela. Mom was right, naging masunurin ka na uli," sabi ni Rafael sabay halik sa kanyang pisngi. "After this project is finalized, maybe we can take a long vacation, just the two of us." "That sounds wonderful, Rafael. Isang bakasyon na hindi mo malilimutan," tugon ni Isabela. Ang kanyang tinig ay malamig at patag. Nang makaalis si Rafael, mabilis na binuksan ni Isabela ang kanyang laptop. Ang screen ay nagpakita ng malabong imahe ng pasilyo ng kumpanya mula sa kamera na suot ni Rafael. Sa kabilang window ng kanyang computer, nirepaso niya ang mga dokumentong ipinadala ni Joaquin kagabi. Doon niya nakita ang koneksyon. Ang Cruz Holdings na pagmamay-ari ni Luciana ay nakatanggap ng sunod-sunod na paglilipat ng pondo mula sa kumpanya ng mga De Vega sa ilalim ng pangalan ni Isabela bilang authorized signatory. Nagniningning ang galit sa mga mata ni Isabela habang binabasa ang mga numero. Ninanakawan nila ang kumpanya at ang kanyang pangalan ang ginagamit na panakip-butas. Ang bawat sentimo na nawawala ay isang hakbang patungo sa kanyang pagkakabilanggo, habang ang mga De Vega at si Luciana ay naghahanda na para sa kanilang marangyang pagtakas. Ang kanyang pag-iisa ay muling nabasag nang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Ito ay si Joaquin. "Isabela, listen carefully." Ang boses ng abogado ay puno ng pagmamadali. "May nakuha kaming impormasyon mula sa loob ng bangko. Rafael is moving the final schedule. Hindi na sa susunod na linggo ang approval ng Isla de Vega. It's happening tomorrow morning. At kasabay nito, ihahain na nila ang divorce papers na may kasamang warrant for your arrest base sa mga pekeng ebidensya ng embezzlement." Naramdaman ni Isabela ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga.
Ang mundo ay tila dahan-dahang lumiit, sumisikip sa bawat segundo. Ang kanyang balat ay nanlamig at ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Tomorrow? Ulit ni Isabela. Ang kanyang tinig ay tila isang kaluluwang nananawagan sa gitna ng unos. Joaquin, hindi pa tayo handa sa lahat ng ebidensya. Then you have to make a choice now, Isabela, mading sabi ni Joaquin. You only have 24 hours to gather the last pieces of the puzzle. Bukas, sa huling pagpupulong, kailangang ikaw ang may hawak ng baraha. If you fail, the De Vegas will erase you forever. Ibinaba ni Isabela ang telepono. Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang mabigat na kumot na nagtatangkang muling lumunod sa kanya. Ngunit sa halip na sumuko, tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumuyom. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanyang mga disenyo. Ito ay tungkol sa kanyang huling hininga ng kalayaan. Ang bawat paghakbang ng kamay ng orasan sa pader ng kanyang silid tanggapan ay tila isang mabilis na pagtibok ng isang pusong naghahanda sa sariling bitayan. 24 na oras. Iyon na lamang ang natitirang sandali bago tuluyang isara ng mga De Vega ang rehas ng gintong kulungan na inihanda nila para kay Isabela. Sa harap ng malaking monitor, ang mga asul na linya ng arkitektura ay tila mga ugat ng isang higanting nilalang na unti-unting sumasakal sa kanya. Pumasok si Rafael sa silid, bit-bit ang isang baso ng alak. Ang kanyang paglalakad ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay nagbibigay ng impresyon ng isang haring nakatanaw na sa kanyang tagumpay. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Isabela, isang haplos na tila lason na dahan-dahang nanunuot sa balat ng babae. Babe, I need you to do one last thing for me, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may tono ng pag-uutos. Ang final rendering ng Isola de Vega kailangan ng kaunting linis sa mga structural details. I want it to be flawless tomorrow morning. Alam mo naman, ang mga board members ay mahilig sa mga detalyeng ikaw lang ang nakakagawa. Tumingin si Isabela sa asawa sa pamamagitan ng refleksyon sa monitor. Nakita niya ang mapanuring mga mata ni Rafael. Ang mga matang dati ay tinitingnan siya ng may paghanga. Ngunit ngayon ay tinitingnan na lamang siya bilang isang kasangkapang mapapakinabangan bago itapon. Of course, Rafael. I'll make sure it's perfect. Hindi ba't ito ang ating legacy? Sagot ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumayaw sa ibabaw ng keyboard, lumilikha ng mga banayad na pagdaiti ng plastic sa metal. That's my girl. Kaya mahal na mahal kita eh. Napaka-supportive mo. Tugon ni Rafael bago lumisan. Ang kanyang halakhak ay tila isang malamig na hangin na nag-iwan ng panginginig sa buong katawan ni Isabela. Nang matiyak niyang mag-isa na lamang siya, ang bilis ng paggalaw ng kanyang mga kamay ay lalong tumindi. Hindi lamang paglilinis ng disenyo ang kanyang ginagawa. Sa bawat sulok ng gusali, sa bawat pundasyon, at sa bawat hibla ng digital na disenyo, nagtanim siya ng isang lihim na marka. Isang watermark na hindi makikita ng ordinaryong mata o ng kahit anong standard software. Ito ay isang komplikadong algorithm na naglalaman ng kanyang buong pangalan, Wisteria Isabela de Vega. Kapag ang disenyo ay itinapat sa isang particular na frequency ng liwanag sa projector, ang kanyang pangalan ay lilitaw bilang isang hindi mabuburang anino sa buong istruktura. Ang kanyang pawis ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang noo, pumatak sa ibabaw ng mesa na tila mga butil ng kristal na sumasaksi sa kanyang paghihirap. Ang kanyang kanang pulso ay nagsimula na namang kumirot. Isang matinding hapdi na tila tinutusok ng libu-libong karayom, ngunit hindi siya huminto. Ito ang kanyang huling obra, ang kanyang huling sandata. Matapos ang ilang oras ng matinding konsentrasyon, natapos niya ang gawain. Isinave niya ang file at mabilis na isinara ang computer. Habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit,
upang lisanin ang opisina. Nasalubong niya si Luciana sa pasilyo. Ang sekretarya ay nakasuot ng isang matingkad na pulang bestida. Ang amoy ng kanyang sampagitan na pabango ay tila sumusulasok sa ilong ni Isabela. Huminto si Luciana sa harap niya. Isang mapang-uyam na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Tinitigan nito ang pagod na mukha ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa nakikitang paghihirap ng kanyang karibal. "You look exhausted, Madam Isabela." Parinig ni Luciana. Ang kanyang tinig ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa pader. Siguro nga ay panahon na para magpahinga ka na ng tuluyan. After all, bukas ay magkakaroon na ng bagong muka ang kumpanyang ito. Lumapit si Luciana at bumulong sa tenga ni Isabela. Ang kanyang mainit na hininga ay nagdala ng kilabot. "Tomorrow, the position of the First Lady of De Vega will be vacant. Mag-impake ka na ng mga gamit mo dahil wala ka nang babalikang mansyon." Nanatiling nakatayo si Isabela. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang binti. Hindi siya sumagot. Hindi niya ibinigay kay Luciana ang kasiyahang makita siyang nasasaktan. Hinayaan niyang lumampas ang sekretarya. Ang bawat pagtama ng matulis na takong nito sa sahig ay nagbibigay ng isang mapang-asar na ritmo na tila nagbibilang ng kanyang natitirang oras. Sa labas ng gusali, ang langit ay nababalot ng makapal at madilim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Nagpapahiwatig ng isang malakas na unos na paparating. Alam ni Isabela na ang bagyong darating bukas ay hindi lamang sa kalikasan, kundi isang dilubyong gigiba sa lahat ng kasinungalingang itinayo ng mga De Vega sa loob ng 10 taon. Ang tanging tanong na naiwan sa madilim na pasilyo ay kung makakaya ba niyang manatiling nakatayo kapag ang lahat ay gumuho na sa kanyang paligid. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang malawak na museo ng mga pangarap na matagal nang nabulok. Sa huling pagkakataon, nilibot ni Isabela ang kanyang paningin sa mga pader na siya mismo ang pumili ng kulay, sa mga kurtinang sutla na dahan-dahang humahalik sa malamig na sahig sa tuwing iihip ang hangin. Ngunit sa gabing ito, wala siyang nararamdamang panghihinayang. Ang mansyong ito, na dati ay itinuturing niyang tahanan, ay isa lamang marangyang libingan na pilit kumikitil sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maleta. Hindi niya kinuha ang mga alahas na nanggaling sa pamilya De Vega, ni ang mga mamahaling damit na binili ni Rafael upang gawin siyang isang dekorasyon sa mga party. Ang tanging inimpake niya ay ang kanyang mga lumang sketchbook, ang mga lapis na pudpod na sa kagamitan, at ang ilang piraso ng damit na binili niya gamit ang sariling pinaghirapang pera bago pa man siya makasal. Ang mga ito ang tunay na bumubuo sa kanyang pagkakakilanlan, mga bagay na hindi kayang nakawin ng kahit sinong De Vega. Naglakad siya patungo sa kusina. Ang malawak na silid na ito ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang pag-ugong ng refrigerator na tila isang malungkot na himig sa gitna ng kadiliman. Nagtimpla siya ng kape. Ang amoy ng mapait na butil ay pumuno sa kanyang ilong. Nagbibigay ng panandali ang init sa kanyang nanlalamig na katawan. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa marmol. Dito, sa mismong upuang ito, naranasan niyang baliwalain, hiyain, at ituring na parang hangin sa harap ng mga bisita ng kanyang biyenan. Inilabas niya ang kanyang laptop. Sa pamamagitan ng ilang banayad na pagdaiti ng kanyang mga daliri sa trackpad, ipinadala niya ang huling batch ng mga ebidensya kay Joaquin. Ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo, ang mga pekeng pirma na ginawa ni Rafael at ang lihim na watermark sa Isola De Vega. Lahat ay nakahanda na sa inbox ng abogado. Kasunod nito, nagpadala rin siya ng mga email sa mga pangunahing editor ng mga pahayagan at sa mga opisyal ng Securities and Exchange Commission na may nakatakdang oras ng pagbukas sa mismong sandali ng press conference bukas. "It's done," bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na buntong hininga
na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang ulan ay nagsimula ng pumatak. Ang bawat butil ng tubig ay gumuguhit ng mga linyang kristal sa salamin bago dahan-dahang dumausdos pababa. Tumingin siya sa kanyang kanang kamay, sa gintong singsing na may nagniningning na brilyante na nakasuot sa kanyang daliri. Ang singsing na ito ang simbolo ng kanyang katapatan sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayon, ang kislap nito ay tila isang pang-uuyam sa kanyang mga pasakit. Dahan-dahan niyang hinila ang singsing. Naramdaman niya ang bahagyang hapdi sa kanyang balat, isang marka na naiwan ng mahabang panahon ng pagsusuot nito. Inilapag niya ang singsing sa gilid ng bonrua bat sa ibabaw ng basang ibabaw ng porselana. Kumuha siya ng isang patak ng safong at pinanood kung paano binalot ng mga puting bula ang singsing hanggang sa mawala ang kislap nito. Iniwan niya itong tiyanven sa gilid, marumi at walang halaga. Hiyang-hiya sa sarili nitong kasinungalingan. Ang kanyang cellphone ay umilaw sa madilim na ibabaw ng mesa. Walang ingay. Tanging ang banayad na pagkurap ng liwanag ang nagbigay alam sa kanya na may tumatawag. Joaquin, bungad niya pagkasagot sa telepono. The files are secured, Isabella. My team is ready. Everything is in place for tomorrow morning. Ang boses ni Joaquin ay matatag, nagbibigay ng isang uri ng proteksyon na hindi kailanman na ibigay ni Rafael. Pumunta ka na sa ligtas na lugar. Don't let them suspect anything tonight. Don't worry, Joaquin, I'm ready. Hihintayin ko na lang ang pagsikat ng araw. Tugon ni Isabella bago niya pinatay ang tawag. Naglakad siya patungo sa kanyang closet at kinuha ang isang dress bag na nakasabit sa dulo. Sa loob nito ay ang isang bestidang kulay pula, ang kulay ng dugo, ng galit, at ng muling pagsilang. Ito ang isusuot niya bukas. Hindi na siya lalakad bilang biktima, kundi bilang ang bagyong wawasak sa lahat ng kanilang kasakiman. Habang nakahiga sa kama, sa huling pagkakataon, pinakinggan ni Isabella ang paghampas ng ulan sa bubong ng mansyon. Ang bawat patak ay tila isang yabag ng paparating na hustisya. Ang tanong na lamang na naiwan sa kanyang isipan bago siya dinalaw ng isang mabigat na pagkakaidlip ay kung paano tatanggapin ni Rafael ang katotohanang ang taong itinuring niyang kasangkapan ang siya palang magiging huling hatol sa kanyang kapalaran. Ang buong Grand Ballroom ay tila naging isang dagat ng nagniningning na mga hiyas at mga pekeng ngiti. Nababalutan ng amoy ng mamahaling alak at ang matapang na halimuyak ng mga puting liyo. Ang bawat kislap mula sa mga lente ng kamera ng mga mamamahayag ay tila mga mabilis na pagkurap ng mga bituing nagmamasid sa rurok ng kapalaluan ni Rafael de Vega. Sa gitna ng karamihan, si Isabella ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng malamig na ginto at pilak ng paligid. Ang bawat hibla ng tela nito ay sumisigaw ng kanyang muling pagsilang, isang tahimik na babala na hindi napansin ng mga taong abala sa pagpupugay sa isang magnanakaw. Nasa itaas ng entablado si Rafael. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa habang inaayos ang mikropono. Sa kanyang tabi, si Doña Esperanza ay nakangiti nang may pagmamalaki. Ang kanyang mga kamay ay marahang pumapalakpak na tila ba ang tagumpay ng kanyang anak ay isang banal na kaganapan. Sa kabilang dako naman, si Luciana ay nakatayo sa hanay ng mga ehekutibo. Ang kanyang mapang-asar na tingin ay nakatitig kay Isabella, tila binibilang na ang mga sandali bago tuluyang mapatalsik ang tunay na reyna ng mansyon. Ladies and gentlemen, tonight is not just about business. Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng huwad na emosyon. Tonight is about legacy. Ang Isola de Vega ay hindi lamang isang proyekto. It is the fruit of my vision, my sleepless nights, and the brilliance that I have dedicated to this family and this country. This project will be the gold standard of Philippine architecture,
And I am proud to say that every line, every structure is a testament to what a De Vega can achieve. Isang malakas na alon ng palakpakan ang bumalot sa silid. Nakita ni Isabela ang pagtango ng mga bilyonaryo at ang paghanga sa mga mata ng mga kasosyo sa negosyo. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang dangal, ngunit nanatiling kalmado si Isabela. Inangat niya ang kanyang baso ng alak. Pinanood kung paano sumasayaw ang pulang likido sa loob ng kristal bago niya ito dahan-dahang ininom. Ang tamis at pait ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, tila nagbibigay ng huling basbas sa kanyang plano. I also want to thank my wife, Isabela. Dagdag ni Rafael, lumingon ito sa kanya ng may mapanuring ngiti. Salamat sa pagiging inspirasyon at sa pag-aalaga sa ating tahanan habang binuo ko ang obrang ito. Truly, behind every successful man is a supportive woman who knows how to stay in the background. Ang mga nilya ng pilak na humahampas sa mga basong kristal para sa isang toast ay lumikha ng isang ritmo ng tagumpay na tila isang huling kanta bago ang pagbagsak ng kurtina. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita ni Isabela ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Rafael patungo sa remote control na nasa ibabaw ng podium. Ito na ang sandali ng pagtatanghal ng 3D rendering ng Isola de Vega, ang obrang ninakaw sa kanya. Maingat ding inilabas ni Isabela ang kanyang cellphone. Marahang dumampi ang kanyang mga daliri sa screen, lihim na nagpapadala ng hudyat sa control booth kung saan naghihintay ang mga tauhan ni Joaquin. Sumilay ang isang malamig at kumpiyansang nangiti sa kanyang mga labi habang diretso niyang tinitigan si Rafael. Sige Rafael, ipakita mo sa kanila ang iniwan mong marka. Mahina niyang wika, halos hindi marinig. Isang malamig na tinig na natabunan ng ingay ng selebrasyon. Pinindot ni Rafael ang remote. Ang malaking monitor sa likuran niya ay dahan-dahang umilaw. Ang mahinang pag-ugong ng makina na ng projector ay naghudyat ng pagsisimula ng pagtatanghal. Ngunit sa halip na ang makulay at modernong disenyo ng Isola de Vega ang lumitaw, ang screen ay biglang nanginig at nagpakita ng isang madilim at magulong imahe. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng pagkalito. Ang imaheng lumitaw sa screen ay may kasamang petsa at oras sa itaas na bahagi. Isang time code na nagpapatunay na ang video ay kuha lamang noong nakaraang linggo. Ang mukha ni Rafael at Luciana na malinaw na kuha mula sa CCTV at sa kamera na nakatago sa vest ni Rafael ay biglang lumaki sa higanting monitor, sapat upang makita ng bawat tao sa loob ng ballroom. Ang liwanag mula sa higanting monitor ay tila isang malupit na sikat ng araw na naghubad sa lahat ng kasinungalingang itinago sa dilim. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa gumagalaw na imahe ni Rafael at Luciana, ang kanilang mga halik na tila lason at ang kanilang mga boses na nagluluto ng pagkawasak ni Isabela. Ang hininga ng daan-daang tao ay tila sabay-sabay na naputol. Lumilikha ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang hangin ay naging semento na bumabalot sa bawat panauhin. Si Rafael ay nanatiling nakatayo sa podium. Ang kanyang kamay ay nakadiin pa rin sa remote control, ngunit ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig, tila may mga salitang gustong kumawala, ngunit nananatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Sa gilid, si Luciana ay tila isang ibon na nabali ang pakpak. Ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at ang likido ay kumalat sa sahig na tila isang sariwang sugat. Sa gitna ng kaguluhan ng damdamin, dahan-dahang naglakad si Isabela patungo sa entablado. Bawat pagtama ng kanyang pulang sapatos sa makintab na sahig ay lumikha ng isang matatag na ritmo, isang tunog ng katarungang dahan-dahang dumarating. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang agos ng dugo na dumadaloy patungo sa sentro ng kapangyarihan. Pag-akyat niya sa entablado, kinuha niya ang mikropono
mula sa kamay ng host na tila naging isang estatwa ng yelo dahil sa gulat. Rafael, you said this project was your vision. You told everyone that every line and every structure is a testament to what a De Vega can achieve. Ang boses ni Isabela ay malamig, matalim, at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. But a thief can never truly own the soul of the work he stole. Sa isang mabilis na pagtipa sa kanyang cellphone, binago ni Isabela ang daloy ng presentasyon sa monitor. Ang video ng pagtataksil ay napalitan ng teknikal na plano ng Isola de Vega. Isang kakaibang dalas ng liwanag ang dumaan sa buong disenyo. At doon, sa harap ng mga naglalakihang mamumuhunan at mga eksperto, ang mga nakatagong watermark ay dahan-dahang lumitaw. Sa bawat haligi, sa bawat pundasyon, at sa pinakatuktok ng gusali, ang pangalang Wisteria Isabela ay nagniningning na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Ang proyektong ito ay hindi pag-aari ng mga De Vega. It has my name, my blood, and my soul woven into it. Inakala nyo na magagamit nyo ako at pagkatapos ay itatapon na parang basura. Pagpapatuloy ni Isabela, ang kanyang paningin ay nakapako sa nanghihinang asawa. Rafael, look at the screen. Ang kumpanyang pinaglipatan nyo ng pondo ay nasa ilalim na ng investigasyon. I didn't just design buildings. I designed the trap that you just walked into. Si Doña Esperanza ay nagtangkang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang hinahawakan ang kanyang mga perlas sa leeg. Walang hiya ka! Utang mo sa amin ang lahat. We gave you a name. Galing nito, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Tiningnan siya ni Isabela nang may malalim na awa. No, ma'am. Binigyan niyo ako ng pangalan upang maging taming sa inyong mga nakaw na yaman. You used utang na loob as a chain but today, that chain is broken. Sa mismong sandaling iyon, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng malawak. Ang mga unipormadong lalaki mula sa kapulisan at mga opisyal ng Securities and Exchange Commission ay pumasok ng may matitigas na hakbang. Ang kinang ng kanilang mga tsapa ay sumalubong sa mga ilaw ng aranya. Ang malamig na bakal ng mga posas ay kinuha mula sa kanilang mga sinturon, handang kumapit sa mga kamay na dati ay humahawak ng kapangyarihan. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay naging isang malakas na huni ng pagkagulantang. Ang mga kasosyo ni Rafael ay mabilis na lumayo sa kanya, tila iniiwasan ng isang nakahahawang sakit. Si Rafael ay napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang marangyang Amerikana ay tila naging isang mabigat na pasanin na nagpapabagsak sa kanya sa lupa. Si Isabela ay nanatiling nakatayo sa tabi ng mikropono. Ang kanyang mukha ay itinaas, patungo sa liwanag. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagbagsak ng kanyang asawa, tanging isang malalim na pakiramdam ng kagaanan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila humihinga na ng malaya sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Ang laro ay tapos na at ang tunay na arkitekto ng kanyang sariling buhay ay handa na para sa isang bagong disenyo. Isang disenyo kung saan siya na ang tanging may-ari ng kanyang bukas. Ang matitining na ilaw ng asul at pula mula sa labas ng bintana ay nagpapakislap sa mga kristal ng Grand Ballroom, isang hudyat na ang kapangyarihan ng mga De Vega ay tuluyan ng nilalamon ng gabi. Ang bawat mabigat na hakbang ng mga otoridad sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila mga huling pintig ng isang imperyong itinayo sa ibabaw ng buhangin at kasinungalingan. Sa harap ng daan-daang saksi, ang malamig na bakal ng mga posas ay dahan-dahang sumara sa mga pulso ni Rafael, isang tunog ng pagtatapos na hindi kailanman inakala ng lalaking ito na maririnig niya sa rurok ng kanyang karera. Isabela, please. This is just a misunderstanding. Let's talk about this. Pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka, puno ng desperasyon at hiyang hindi na kayang itago ng kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumulong
humahalo sa pawis na nagpadungis sa kanyang mukha. Hindi siya sinagot ni Isabela. Nanatiling matuwid ang tindig ng babae. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa ng katahimikan na hindi na kayang abutin ng anumang pagsisisi. Pinanood niya kung paano hinila si Rafael ng mga pulis, ang kanyang asawa na dati ay tinitingala bilang hari ng real estate, ngayon ay kinakaladkad na parang isang ordinaryong kriminal sa gitna ng mga flash ng kamera. Sa kabilang dako, si Doña Esperanza ay tila isang puno na unti-unting nabubuwag. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang mga perlas. Tila ba ang mga hiyas na yon ang makapagliligtas sa kanyang nadungisang dangal. Lumapit ang matanda kay Isabela. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at hiya. Itinaas nito ang kanyang kamay upang sampalin ang manugang. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, sinalo ni Isabela ang braso ng matanda ng may matatag na hawak. Hindi na po ako ang Isabela na kaya ninyong saktan, madam. Malamig na wika ni Isabela. Ang dangal na pilit ninyong ipinaglalaban ay matagal na ninyong isinuko nang piliin ninyong magnakaw sa taong itinuring kayong pamilya. You didn't give me a home. You gave me a prison. Today, the gates are finally open. Binitiwan ni Isabela ang braso ng biyenan nang may pandidiri. Si Doña Esperanza ay napasandal sa isang mesa. Ang kanyang mga mamahaling porselana ay nagsimulang gumuho at bumagsak sa sahig. Nagkakapira-piraso na tila ang kanyang sariling buhay. Samantala, si Luciana ay mabilis na nagtangkang makalusot sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang lagusan upang makatakas sa kahihiyan. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, dalawang babaeng opisyal ang humarang sa kanyang daan. Ang warrant na ipinakita sa kanya ay naglalaman ng mga ebidensya ng pakikipagsabwatan sa pagnanakaw at money laundering. Ang mukha ni Luciana, na dati ay puno ng yabang, ay napalitan ng isang maputlang anyo ng takot. Wala siyang magawa, kundi ang sumama. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang mantsa sa gitna ng kaguluhan. Isang malakas na hininga ang pinakawalan ni Isabela. Ang ballroom na dati ay tila sumasakal sa kanya ay unti-unti nang lumuluwag. Naglakad siya patungo sa pintuan, hindi lumingon sa mga taong pilit na kumukuha ng kanyang pahayag. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang pagtanggal ng bawat tanikala ng utang na loob na naging pabigat sa kanya sa loob ng 10 taon. Paglabas niya ng gusali, ang ulan ay tumigil na. Naiwan ang amoy ng basang lupa at ang sariwang hangin ng madaling araw. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Joaquin Salazar. Ang kanyang anyo ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng respeto na hindi kailanman naranasan ni Isabela sa mga De Vega. It's over, Isabela. The truth is out. You are finally free. Sabi ni Joaquin, ang kanyang tinig ay tila isang banayad na himig na nagpapatahimik sa mga bagyo sa loob ng dibdib ng babae. Hindi pa ito ang katapusan, Joaquin, sagot ni Isabela habang sumasakay sa sasakyan. Ito pa lamang ang simula. Mula ngayon, ang bawat guhit at bawat pundasyon na itatayo ko ay magdadala ng tunay kong pangalan. No more ghosts, no more shadows. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin si Isabela sa rearview mirror. Ang gusali, kung saan idinaos ang handaan, ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang mga ilaw ng aranya ay naging malabong tuldok na lamang sa dilim. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang puso ay naramdaman ang isang kakaibang uri ng gaan. Isang kalayaan na hindi nabibili ng ginto, kundi nakuha sa pamamagitan ng matalinong pagtitiis at ang lakas ng isang pusong tumangging tuluyang mawasak. 1 taon na ang dumaan mula nang ang mga pader ng kasinungalingan ng mga De Vega ay tuluyang gumuho, na naging dahilan upang ang alikabok ng kanilang dangal ay tangay ng hangin.
Sa loob ng isang malawak na opisina sa tuktok ng isang modernong gusali sa Makati, ang sikat ng araw sa oras ng takip silim ay dahan-dahang pumapasok sa mga salaming dingding, binabalot ang buong silid ng isang mainit at gintong liwanag. Ang amoy ng sariwang kape at ang bango ng bagong lundag na papel ay pumuno sa paligid. Isang halimuyak na nagdadala ng tunay na kapayapaan. Nakaupo si Isabela sa harap ng kanyang malawak na mesa. Sa kanyang harapan ay ang huling rendering ng Pambansang Museo ng Sining, ang proyektong nakuha niya sa pamamagitan ng sariling galing at walang bahid ng anumang koneksyon. Ang kanyang kanang pulso ay hindi na kumikirot. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila naghilom na kasabay ng kanyang paglaya. Isang maikling sulyap sa pahayagan sa gilid ng kanyang mesa ang nagpakita ng isang maliit na balita sa dulo ng mga pahina. Si Rafael de Vega ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan na lamang ng pandaraya at kahihiyan. Si Doña Esperanza, na dati ay reyna ng mga matataas na lipunan, ngayon ay nakatira na sa isang maliit at lumang apartment sa probinsya. Malayo sa karangyaang dati ay itinuring niyang tanging halaga ng buhay. Ang kanyang biyenan na dati ay nandidiri sa putikan ay doon na ngayon naninirahan. Pilit na pinagkakasya ang kakarampot na pensyon habang iniinda ang sakit ng pagiging kinalimutan ng mundo. Si Luciana naman ay nagdurusa sa hatol ng batas. Ang kanyang kagandahan ay naging isang kupas na alaala sa likod ng rehas. Walang galit na nararamdaman si Isabela, tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang bawat tao ay nag-aani lamang ng kung ano ang kanilang itinanim. Ang pinto ng kanyang opisina ay dahan-dahang bumukas nang walang nililikhang ingay. Pumasok si Attorney Joaquin Salazar, bitbit ang 2 tasa ng kape. Ang kanyang pagkilos ay puno ng respeto at ang kanyang nangiti ay hindi naghahanap ng anuman kundi ang makita ang tagumpay ng babaeng nasa kanyang harapan. "You've been staring at that blueprint for an hour, Isabela," biro ni Joaquin habang inilalapag ang kape sa mesa. "Take a break. You've earned it." Kinuha ni Isabela ang tasa. Ang init nito ay humaplos sa kanyang mga palad. "I was just thinking, Joaquin. Dati, ang bawat guhit ko ay kailangan kong itago. Kailangan kong maging anino para lang mabuhay ang mga pangarap ko. But not anymore." Tugon ni Joaquin. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. "Now, the world finally knows who the real architect is." Tumayo si Isabela at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng magsipagsulputan na parang mga butil ng pag-asa sa gitna ng dilim. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa dilim. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa ibabang bahagi ng kanyang blueprint. Doon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, nakaukit ang kanyang lagda sa makapal at matatag na mga letra. Wisteria Isabela. Wala ng De Vega, wala ng tanikala, wala ng multo ng nakaraan. Ang isang babae ay maaring mawala ng lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang tiwala, at ang kanyang pag-ibig. Ngunit kung pananatilihin niya ang kanyang talino at ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, kaya niyang magtayo ng isang bagong mundo mula sa mga abo ng kanyang pagkawasak. At sa bawat pundasyong itatayo niya, ang kanyang pangalan ay laging mananatiling nagniningning, malaya at hindi kailanman mabubura. Huminga si Isabela ng malalim. Ang kanyang puso ay puno ng katahimikan habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, nagbibigay daan sa isang gabing hindi na muling magiging madilim.